Is high school love possible? I used to think that it was only puppy love na nadala lang ng kabataan, ng hormones na nagre-rigodon at hindi stable na emosyon. Pero kung puppy love lang iyon, bakit nasa puso ko pa rin siya hanggang ngayon? That guy, my high school love. It had been years since he left me. If it was only puppy love, then why was the pain of losing him still bothering me? Ngayong gabi ko natanggap ang hatol ng HR sa BPO company na aking pinapasukan. From always agent of the month with consistent high stats. Ito ako ngayon, a jobless woman. I was about to exit the building's lobby when my phone beeped. It was my father, Tatay Bear, nangungumusta. Me, kayo tay, kumusta diyan? Iyong mga kapatid ko, nangitlog na ba? Dinaan ko na lang sa biro ang lungkot na aking nararamdaman. Tatay Bear, ikaw nga ang inaalala ko, baka ginugulo ka pa rin diyan ni Hugo. Napabuntong hininga muna ako bago nagtipa ng isasagot sa kanya. Me, hindi si Hugo, mas si Raulo pa po. Pero binura ko rin ang itinipe ko at pinalitan. Ayaw kong pag-alalahanin siya. Nagring ang phone ko. Si Kadesa. Kasamahan ko sa account. Sinagot ko ang tawag habang naglalakad. Tinanong niya ang tungkol sa pagpapatawag sa akin sa HR. Alam niyang terminated na ako. Yap, last week paalam ko na kay TL na maliligwak ka. Bakit kasi panay NCNS ka? Sabay baba ng stats mo. Agent of the month ka pa lang noong August ah. What happened to you? Napagod lang siguro. Pagdadahilan ko. Kahit ang totoo ay may ibang pagod akong nararamdaman. Minsan talaga kasawa rin ang mag-calls. Ako nga rin suko na eh. Sama ka sa akin next week. May a-applyan ako. Malaki sweldo. May gumapang nakaba sa dibdib ko. Anong kasino? Voir. Ang mabibilis kong hakbang ay bigla na lang bumagal. Ha? Voir? Yap, Voir Hotel and Casino. 'Di ba sosyal? Pas. Tinapos ko na ang tawag at pinot on silent ang phone bago ibalik sa bulsa ng suot kong sweater. Kabaliktaran sa pahirapang sakay sa jeep ang kabilisan ng biyahe. Mula Ortigas ay nakauwi agad ako sa Life Homes Pasig. Malayo pa ako sa apartment ko ay nakikita ko na ang liwanag ng lampshade mula sa loob. Nakakagulat pa rin kahit pa medyo sanay na ako. Pagpasok ko sa loob ay sumalubong sa akin ang itim na Americana, puti na long sleeves polo at itim na pantalong slacks na basta na lang mga nakasampay sa maliit kong upuan. Ang pagod na nararamdaman ko ay mas tumindi. Dinampot ko ang relo sa center table, gray na necktie sa sahig at ang pares ng black Oxford leather shoes para itabi. Ibinaling ko ang aking paningin sa kama. Nakadapa roon ang isang matangkad na lalaki na tanging boxers lamang ang suot. Humakbang ako palapit sa kanya. Sa tabi niya ay matatagpuan ang isang leather wallet. Dinampot ko iyon at mula roon ay may nalaglag na calling card. Arcangel Wolfgang, Voir Hotel and Casino, President and Chief Executive Officer. Ibinalik ko ang card sa wallet at ang wallet naman ay basta ko binitawan sa sahig. Funny that the CEO of one of the top luxury hotels and casinos in the world was here in my small apartment. Isa pang nakakatawa at nakakagulat, ang lalaking ito nga pala ang umalis sa buhay ko. Ilang taon na ang nakalipas. Nandito na siya ulit. Pero hindi ito nangangahulugan ng kanyang pagbalik. Tatalikuran ko na siya nang bigla siyang tumihaya. Huli na para umalis ako dahil pupungas-pungas na nakatingin na sa akin ang kulay abo niyang mga mata. He licked his lower lip before talking. Hi. His lips. Sandali akong natigilan at nahihipnotismong napatitig doon. Napakurap lang ako nang tumaas ang isa sa makakapal niyang kilay. Hinamig ko ang sarili at lumunok.
Umuwi ka na, darating ang tatay ko. Hindi siya sumagot kaya kinuha ko sa pagkakahanger ang damit niya at inilagay sa ibabaw ng kama. Hindi niya naman iyon pinansin. Hindi naman talaga darating si Tatay Bear. Gusto ko lang siyang takutin. Narinig ko ang kanyang malamig na boses. Pipikutin mo ako? Nagtagis ang mga ngipin ko. Ang kapal ng mukha mo. Bakit kita pipikutin? Hindi na kita mahal. Nanahimik siya. Umalis ka na dahil darating nga ang tatay ko. Mariin kong sabi ulit. Tatay mo? Nanigas ang liig ko nang maramdaman siya. Ang lahat ng tapang ko ay biglang nabura. He was already at my back and he even placed his hands on the wall to corner me. Tatay mo o boyfriend mo? Napapiksi ako nang lumipat ang isang kamay niya sa akin. Break up with him. I could feel his breath now on my nape as he spoke. Napahugot ako ng hininga sa mga sinabi niya. Anong karapatan niyang baliktarin ako? Anong karapatan niyang sabihin iyon na parang ako ang unang nangako at pumako sa pangako? Umalis ka na. I'm serious, Arkanghel. Darating ang tatay ko at kapag hindi ka pa umalis ngayon, hindi ka na babalikan ng fiancé mo dahil pipikutin kita. Sinabi ko iyon dahil baka sakaling iyon na lang ang paraan para nga matakot siya. Pinipilit kong patapangin ang sarili ko kahit hinang-hina ako para lang matapos na itong kalokohang ito. Pero parang tinarakan ng punyal ang puso ko nang umatras si Arkanghel at damputin niya ang mga damit niya sa ibabaw ng kama. Akala ko isusuot niya ang mga damit pero sa aking gulat ay dinampot niya lang pala iyon para ihagi sa kung saan saka siya ulit pabalandrang dumapa sa kama. Natulala ako at hindi makapaniwala. No, he didn't love me. But what was this? Why was he acting so calm? Why was he giving me false hope again? Na parang hindi siya natatakot na matali sa akin? Di mo ba ako narinig? Pag di ka umalis, pipikutin nga kita. Sa aking pagkagulat ay isang ngisi ang gumuhit sa mapupulan niyang mga labi. Gelang. At pagkatapos ay sumubsob na siya ulit sa unan para bumalik sa pagtulog. Simula. Ang hirap maging maganda. Actually, madali lang naman talagang maging maganda kung hindi ka mataba. Ako nga pala si Susana Alcaraz. Susie for short. Only child. Ulila sa ina pero may loving and consentidor na ama. Grade 8. Hindi naman talaga mataba. Chubby lang. Masipag akong mag-aral at hobby ko ang mag-food trip. Wala akong masyadong friends dahil bukod sa maarte ako ay masyado akong OA at straight sa buhay. Mabilis ang mga lakad ko palampas sa quadrangle kung saan may nakatambay na mga lalaking estudyante. Kanina ko pa sila napansin. Kapansin-pansin naman kasi ang mga nakatambay dahil suki ko sila. Suking murahin sa isip. 3 lalaki ang nasa bench sa gilid ng quadrangle na malas ay talagang kailangan kong madaanan dahil sa likod mismo noon ang classroom ko. Ang 3 itlog na ito ay sina Hugo, Lucky at Lexus at sa kasamaang palad ay mga kaklase ko sa 8 masipag. Patay mali siya akong nagpatuloy maglakad. Teknik kasi sa mga papampam na ito ay huwag papansinin para mawala ng gana at tantanan ka. Kasi kung papatulan mo ang mga galunggong na ito, lalo ka lang nilang pagtitripan. Uy, si Susie, Piggy. Ang kalbong si Lucky ang starter ng pang-aalipusta sa body size ko. Oo nga, si Susie oh. Segunda naman ni Lexus, sabay siko sa katabing si Hugo na busy sa touchscreen phone hawak. iPhone ang phone. Parang kailan lang Samsung ang phone niya. Araw-araw yatang nagpapalit. Palibhasa, mayaman. Actually, gwapo si Hugo. Higit na mas gwapo kina Lucky at Lexus. Sa kasamaang palad nga ay naging crush ko pa ang lintik na ito noong grade 5 hanggang grade 6 ako. May kaya ito sa buhay pero sa public nag-aaral dahil teacher ang mama nito dito mismo sa school na pinapasokan namin. Noong una ay natutuwa ako sa kanya.
Kalaunan ay nasuka na rin ako dahil wala na siyang ginawa kundi ang pansinin ang chubby cheeks at baby fats ko. Nagising na lang ako one day na hindi ko na siya crush. Wala lang naman sa akin ang crush, normal lang at hanggang doon lang, inspirasyon lang. Nang makita ako ni Hugo ay ibinaba niya agad ang hawak na iPhone at nginisihan ako. Ngising nagbigay ng kaba sa akin. Ganitong ganito ang lintik na ito kapag nasa kondisyong manira ng araw. Pero patay mali siya pa rin akong nagpatuloy sa paglalakad. Susi, anong ulam niyo kagabi? Pambubwisit ulit ni Lucky. Yummy ba? Mukhang nakatatlong balik ka eh. Nasinigundahan na naman ni Lixos. Oo nga, Jol. Tingnan mo iyong damit niya. Umiksi bigla. Tumayo sa bench si Hugo at lumapit sa akin. Chabs, inirapan ko si Hugo. Ang pinakamalakas mang-asar sa tatlo. Siya naman kasi talaga ang pasimuno. Mula nang maging paborito niya ako asarin noong grade 5 kami ay nagsigayahan na rin ang mga feeling cool niyang tropa. Hindi ko sana siya papansinin kaso humarang talaga siya sa daan. Sungit mo naman, parang binibiro ka lang ng mga tropa ko eh. Nakapamolsa siya sa suot na school pants. Kulay maroon na slacks dapat iyon pero dahil feeling cool ay jeans na light brown ang suot ng lalaki. Hindi rin siya nakasuot ng school polo, t-shirt na may tatak na Adidas lang ang suot niya. Sa leeg niya ay may silver siyang dog tag at sa tenga ay kumikinang ang bilog ding silver na hikaw. Mahaba na ang buhok at patilya kaya nakasuot ng cap para maitago iyon. Nai-imagine ko na ang pagpuslit niya sa guard pagpasok sa gate kanina. Hay, pasaway talaga. Tiningnan ko siya ng masama. Pwes, wala akong time makipagbiruan sa mga tropa mo. Hala, yari ka, Jol. Galit si Susi Piggy sa'yo. Ang daming salita dito at tono na hindi ko talaga magawang makasanayan. Lalo sa parting ito ng General Trias Cavite. Kagaya ng tol, naging Jol. Sinungaling, sa kanya ay puntoy o bukter. Tsinelas sa kanila ay shower. Sombrero, tawag nila shortpit. Bugbugin, ibig sabihin sa kanila ay buntalin. At kapag may nakaaway ka dito, ang tanging sagot ay square ariglo. Hindi ako inborn Caviteña, sampid lang ako rito. Taga Bulacan talaga ako pero may bahay kami rito sa Gentry. Itinaas ni Hugo ang isang kamay para patigilin sa panunukso ang mga tropa niya. Nagsitigil naman ang mga galunggong. Palibhasa kasi. Leader ang turing ng mga ito sa kanya. Naglakad ako at hahayaan na sana si Hugo nang bigla siyang humarang ulit sa harapan ko. Sa dibdib niya tuloy nabunggo ang nguso ko. Inis ko siyang tiningala. Ano ba? Dito ka muna, Chabs. Alis sabi. Kwentuhan muna tayo. Please, kwento mo sa akin iyong ulam mo kagabi. Ano ba? Umalis ka nga sa daraanan ko? Paano kung ayaw ko? Nakakalokong tanong ni Hugo. Lalo pa siyang dumikit sa akin. May problema ba rito? Mahinahon pero may diin ang boses na nagmula sa likod ko. Gulat na napalingon ako sa nagsalita. Kahit ang tatlong mapang-asar ay napasunod ng tingin sa lalaking biglang dumating. Una akong napatitig sa kulay abo niyang mga mata na kahit walang emosyon ay malamig tumitig. Katulad ni Hugo ay gwapo siya. Matangkad din. Maganda ang tikas ng pagkakatayo, matangos ang ilong, pangahan ang makinis na mukha, malantik ang mahahabang pilik mata, at natural na mapula ang mga labi. Mas angat lang siya kay Hugo ng ilang porsyento dahil mukha siyang may lahi. Gray kasi ang mga mata niya. Kung hindi ako nagkakamali, Arkanghel ang pangalan niya. Nakasimangot na hinarap ni Hugo ang lalaki. Ikaw, may problema ka? Meron. Humakbang siya papunta sa amin. Dahil matangkad at mahahaba ang binti ay mabilis na narating ni Arkanghel ang pwesto namin ni Hugo. Nagulat na lang ako nang bigla niyang hulihin ang pulso ko. Hinigit ako ni Arkanghel papunta sa likuran niya. Sabay tulak ng malaking palad niya sa dibdib ni Hugo. Nanlaki ang mga mata ni Hugo sa pagkabigla. The F? Teacher daw nanay mo? I don't care, pre.
Napaungol sa tabi sina Lucky at Lixus. Siguro ay nabigla dahil kahit kailan ay wala pa talagang nagtangkang banggain si Hugo. Kahit si Hugo ay shock. Nagtatagis ang mga ngipin niya habang masama ang tingin kay Arkanghel. Hugo, 'di ba? Ito tandaan mo, Hugo. Bawal mo nang bisitin itong si Susana Alcaraz mula sa araw na ito. Gulat na napatingala ako kay Arkanghel na seryosong nakikipagtagisan ng tingin kay Hugo. Arkanghel, tulalang sambit ko. Yumuko siya at ngumiti sa akin. Dahil mula ngayon, akin na ang biik na ito. Naiintindihan nyo? Kandahaba ang nguso ko habang nakaupo sa upuan. Sa aking tabi ay ang kaklase at kaibigan ko na si Carlin na busy sa pagugupit ng kanyang kuko. Nasa first row kami at malapit lang kina Hugo na hindi na ako pinapansin. Busy sila sa cellphone ng tropa niya. Wala pa kaming teacher at as usual, kanya-kanyang buhay ang mga kaklase namin. Merong tulog, merong nagkukwentuhan, merong nananalamin at naglalagay ng lip tint sa labi, pisngi, baba, pati yata sa noo nilagyan na. At syempre hindi mawawala ang grupo ng mga feeling talentadong Pinoy. Naroon sa umpukan na iyon si Arkanghel. Kahit na wala akong pera. Umikot ang bilog ng mga mata ko nang marinig ang boses niya. Nasa bandang gilid ko lang siya at iyong tatlo niyang tropa. Nagja-jamming sila. Mga naka-t-shirt lang sila dahil pinaghuhubad nila iyong suot nilang polo kanina. Hindi rin sila naka-black shoes kundi naka-sneakers. Kahit na butas aking bulsa. Siya iyong vocalist tapos iyong mga tropa niya iyong taga-beat. Mga girls naman sa room namin ay nakikijamming din sa kanila. Kahit pa maungkoy kupas na at kahit na marami dyang iba. May kasama pang palo at hampas sa armchair ang mga hudas. Kaya magkanda sira mga upuan dito dahil sa kanila eh. Ganito man ako, simpleng tao, maipagyayabang ko lang sa'yo, ay ang pag-ibig ko sa'yo na di magbabago, at kahit na anong bagyo, ika'y masusundo. Napabawi ako ng tingin dahil sa akin na nakatingin si Arkanghel. Hindi ko alam kung kanina pa rin ba at hindi ko lang namalayan dahil nakatitig nga rin ako sa kanya. Ramdam ko tuloy ang pagapang ng init sa mukha ko. Bakit namumula ka, Susie? Nakasilip si Carlin sa akin. Tapos na pala siyang magkuko. Mainit. Itinuro ko ang ceiling fan na nakatutok kina Hugo. Napatisk si Carlin. Perkit donated ng daddy niya ay dapat sa gawi lang niya at ng tropa niya nakatutok? Hayaan mo na, magkakabag sana. Pogi talaga ni Arkanghel, no? Kalabit ni Carlin sa akin. Malinaw ang mga mata niya sa mga cute at gwapong estudyante sa school namin. Bumalik ang tingin ko kay Carlin. Sana pati ugali. Seryoso na si Arkanghel sa pagkanta at hindi narito nakatingin kaya malaya ko na ulit siyang napagmasdan. Oo, gwapo naman siya talaga. Kaya lang mayabang din pala gaya ni Hugo. Ang nakakainis pa ay feel ng tropa niya ang atensyon ng mga girls. Sana lang kung gaano sila kagaling sa pagrarap at pagkanta ay ganoon din sa recitations and quizzes. Ang kaso ay parang hindi naman. Puro lang sila papogi at yabang. Puta, dyan na si ma'am. Sigaw ng isa sa mga kaklase namin. Biglang nagpulasan ang mga kaklase ko. Kanya-kanyang silang balik sa upuan. Kahit sina Arkanghel ay biglang nagsitahimik at isinuot ang mga polo nila na nakasampay sa upuan. Gusot, gago. Tatawa-tawa si Arkanghel. Tarantado, at least may polo. Si Susie nakatingin sa'yo. Nakangiting tumingin si Arkanghel sa akin kaya agad kong ibinalik ang paningin ko sa harapan. Patay mali siya ako. Ay tae, hindi pa ako nagpapagupit.
Bulalas ng isa sa tropa niya. Mas halata kay Arkanghel. Yari ka o kaan ka ni mamamaya. Pasimple akong lumingon. Nahuli ko ang pagmamadali ni Arkanghel na kunin ang iniabot na sachet ng gel nang nasa harapan niya. Basta niya iyon kinagat para mabuksan at pinahid sa buhok para mapush at hindi malaglag ang ilang mahahabang hibla sa kanyang noo. Pero obvious pa rin ang patilya at long back niya. Sana talaga ukaan siya ng magtanda. Isang pitit na babae na may bitbit na lesson plan at 2 libro ang pumasok sa room namin. Nasa mid-50s siya at may suot na makapal na salamin sa mata. Siya ang advisor namin, si Mrs. Janet Borja. Nakasimangot na inilapag niya sa desk ang mga dala saka humarap sa klase. Para kayong nasa palengke. Dinig hanggang kabilang hallway ang mga bunganga nyo. Walang sumagot ni isa. Kakaumpisa pa lang kasi ng pasukan kaya siguro bait-baitan pa sila. Muli na naman tuloy umikot ang bilog ng mata ko. Nagtawag ng attendance si Ma'am Borja. Aguilar. Present, ma'am. Pasimple kong nilingon si Hugo. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin na gaya ng nakasanayan ko kapag nagtatawag ng attendance. Alcaraz. Napakurap ako. Ako na pala ang tinatawag. Alcaraz. Ulit ni Ma'am Borja. Oink oink. May naunang sumagot sa akin galing din sa likuran. Sinundan iyon ng pigil na tawanan ng mga kaklase ko. Kahit naiinis ay sinikap kong sumagot pa rin. Present. Nang mapatingin ulit ako kay Hugo ay nakasimangot siya. Kabaliktaran naman ng reaksyon ni Arkanghel nang lingunin ko. Nakangisi ang Judas and friends. Busy talaga dahil mukhang naipon sa room na ito ang mga abnormal. Mataas naman ang grades ko last school year at consistent ako na top 1. Iyon nga lang ay late ako na nag-enroll ngayong school year. Kontamina. Present po, ma'am. Sobrang hinhin na sagot ng nasa kabilang gilid ko. May sumipol sa likod. Hindi ko alam kung sino pero malamang na fan ng tinawag. Kontamina. Bawal ang makapal na make-up. Sita ni Ma'am Borja. Sorry, ma'am. Kiming sagot ni Vivian Chanel Contamina o mas kilalang Vivi sa school. Famous siya dahil palaging lumalaban na muse tuwing intrams. Sa totoo lang ay napakaganda niya naman talaga. Nagkakataong sabaw nga lang ang madalas niyang isagot sa Q&A kaya never pa siyang nakasungkit ng corona. Tahimik siya na estudyante pero sa tingin ko ay mabait naman. Del Valle. Present. 2 ang sumagot. Tumikhim si Ma'am Borja. Arkanghel Del Valle. Present, never absent, ma'am. Muli ay pigil na tawanan ng mga kaklase ko. Karamihan girls, karamihan papansin lang. Isaiah Gideon Del Valle. Present. Napaismid ako. Oo nga pala, 2 iyong Del Valle rito. Magpinsan, parehong abnormal. Pagkaliwangan, Simpilo, Sipat, Tamayo. 2 subjects pa bago nagring ang bell. Sa loob ng 3 klase ay kadalasan ako ang tinatawag since isa ako sa madalas magtaas ng kamay. Bukod sa pagmumukbang ay libangan ko ang pag-aaral. Seryoso ako na makakuha ng top parate. Kahit pa nauwi na ako sa section 3 ay target ko pa rin ang pagiging valedictorian ng batch namin. Tangina naman, Anghel. Napatigil ako sa paglalakad papunta sa kantin nang makita sa daan ang magpinsang Del Valle. Naka-t-shirt na lang ulit sila at hindi pa nakatakin. Mga wala rin silang ID. Gago ang banal ng pangalan ko. Tas mumurahin mo? Parang nagkakainitan ang dalawa. Anong nangyari? Kanina lang ay halos maghalikan na sila sa upuan dahil sa pagkopyahan sa quiz Tapos ngayon, mag-aaway na sila? Dinuro ni Arkanghel si Isaiah. Ang malala, banal din ang pangalan mo pero yung bunganga mo garapal. Kasi naman, bakit mo nginingitian si Vivi? Diba sabi akin na yun? Gusto ka ba? Labo mo, tol. Ayoko na. Di na kita pinsan. Tumalikod na si Isaiah pero pinigilan ni Arkanghel.
Hoy, charot lang, landi nito. Ano nga? Iwasan mo ang VV ko. Akin lang ang VV ko. Di sa'yo na. Ayoko naman dun Lagay mo sa bulsa mo. Napatigil siya nang mapalingon sa akin. Nakita ako. Gusto ko sanang umiwas ng mata pero obvious na dahil nahuli niya na ako. Ang ginawa ko para makabawi ay inirapan ko na lang siya. Ngumisi naman siya agad. Taray ng biik. Napatingin na rin sa akin si Isaiah at nanlaki ang mga mata. Oy gagi, matalino yan. Top 1 namin noong grade 7. Dire-diretso ako sa paglalakad. Taas noo. Englishera pati yan. Matalino? Oo. Ngiti-ngiti si Isaiah sa akin kahit di ko naman siya pinapansin. Tabi kami niyan sa periodical. Kinaltokan niya ang pinsan. Tanga, di kayo kasya sa upuan. Pakiramdam ko ay puputok na ang batok ko sa inis. Binilisan ko ang lakad ko at siniguradong sa pagbalik ko sa hallway ay hindi ko na sila makikita. Pero malas nga yata ako ngayong araw. Nang uwian na ay papasok na ako sa loob ng tricycle nang makita sa loob si Arkanghel. Oy classmate, ngiti-ngiti siya. Uwi ka na? Hindi ba halata? Aatrasa na ako kung di lang nakaabang sa akin yung driver. Ready na siyang paandarin ang tricycle dahil ako na nga lang ang sasakay ay kompleto na. Animan sa pasahero at may 5 na. Meron ng 2 sa likod ng driver at 2 sa harap. Dito na lang talaga sa tabi ni Arkanghel sa likod ang wala. Parang nananadya. Dahil natagalan ako sa library kaya last tricycle na pauwing pasong Kawayan 2 ang naabutan ko sa paradahan. Sumakay na ako bago pa magbago ang aking isip. Sisikapin ko na lang magpatay Malaysia kahit pa ang sarap tadyakan pababa ng katabi ko. Siksik na siksik siya sa gilid kahit kasya naman kami. Ngingiti-ngiti pa siya na akala mo may nakakatuwa. Nakakahinga ka pa? Bulong niya. Sinamaan ko siya ng tingin. To naman worried lang. Gusto mo ba usod pa ako? Wag na. Ayokong magkautang na loob sa'yo. Pabulong kong asik sa kanya. Napakataray naman talaga. Bulong niya na dinig ko naman. Nakakabwisit talaga si Arkanghel pero tiniis ko na lang. Para po. Pagpapatigil niya sa tricycle. Napatingin ako sa lugar. Sa bukana pala siya ng pasong Kawayan 2 nakatira. Ako naman kasi ay sa dulong-dulo na halos lampas na. Nang huminto ang tricycle ay tumingin siya sa akin. As usual, nakangiti na naman. Tamaan sana ng masamang hangin. Paraan naman malambing na utos niya. Nasa gilid ko kasi ang pinto palabas ng tricycle. Umikot ang bilog ng mata ko bago ako bumaba. No choice dahil hindi naman siya makakababa dahil nakaharang nga ako. Thank you. Hindi naman siya umalis. Nakatingin lang siya sa akin. Padabog na bumalik ako sa tricycle at di na siya ulit nilingon. Buti nga bumaba na siya dahil hindi ko na siya matagalan. Saglit lang ay nasa amin na kaya ako naman ang pumara. Bumunot na ako ng pambayad nang pigilan ako ni Manong driver. Bayad na, Neng. Po? Binayaran ka na noong boyfriend mo bago ka pa sumakay kanina. Hindi ko po iyon boyfriend. Sus, kayo talagang mga kabataan ngayon, oo. Iiling-iling na putol niya sa akin. Syota-syota tapos hihiya-hiya. Mga kalokohan nyo. Aba pangatawanan nyo. Makikipagtalo pa sana ako nang biglang mag-beep ang cellphone ko. Pagkakuha ko pa lang sa bag ko ay umandar na ang tricycle. Hindi registered number sa contacts ko ang sender ng text message. Ano number? Wala akong barya kaya dinamay na kita. Libre mo na lang ako bukas ng merienda. Ayos ba? Kulang na lang magbuhol ang kilay ko sa aking nabasa. At saan naman kaya nakuha ng hambog na iyon ang number ko? Bakit mas mataas score mo? Nagkopyahan naman tayo kahapon It was Arkanghel. Break time at pabalik ako sa classroom from the restroom nang madaanan ko siya sa hallway. Nakasandal siya sa pader at nakatingin sa hawak na 2 pirasong 1 whole sheet of paper.
Pinagkukumpara niya iyon sa ere. Hindi naman tayo pareho ng sagot ah. Saka ko lang nakita si Isaiah sa gilid niya. Simpleng nakasilip ito sa jealousy window ng classroom. Dumating na pala galing sa kabilang section ang result ng exam namin kahapon. Madalas kasi na nag-e-exchange papers kami sa kabilang section para maiwasan ang pandaraya. Salubong ang makakapal na kilay ni Arkanghel nang magsalita ulit. So, mas magaling ka manghula? Lahat ng hula mo, tama? Ewan, tangina, ba't ka ba galit? Kasalanan ko bang mali hula mo ng iyo? Nahinto lang sila nang makita ako ni Arkanghel. Gusto ko sanang itanong kung paano niya nakuha ang number ko at sabihin na rin na wala akong balak ilibre siya ng kahit anong street food. Pero ayoko siyang makausap. Inismeran ko na lang silang magpinsan at pumasok na ako sa pinto ng room namin. Chabs! Nakatayo si Hugo sa tapat ng blackboard habang nagsiselfone kaya nagulat ako nang magsalita siya. As usual, printed ang branded shirt na naman ang nasa loob ng suot niyang polo. And this time, color black pa. Ngumisi siya at inalis ang tingin sa hawak na cellphone para tumingin sa akin. Biik ka raw, payag ka? Gago ka kahit di ka payag. Inirapan ko siya saka ko naglakad papunta sa upuan namin ni Carlin. Umiikot ang mga mata ko sa inis. Maiksi talaga ang pasensya ko sa mga walang kinalaman sa pag-aaral, lalo ang mga bagay na walang saysay. Naupuan ako sa tabi ni Carlin. Susi, congrats, highest ka. May inabot siya sa aking one whole sheet of paper. Hindi ako umimik habang nakatingin sa ibinigay niyang papel. Perfect ko ang up to 30 na exam. Expected ko na ito dahil talagang nag-aral akong mabuti. Magdamag akong nag-review kahit pa hindi naman ito long test. Taray ni Isaiah, pang-apat sa highest. Nagkudigo siguro. She commented while looking at the Del Valles na nasa pinto na. Nagkibit ako ng balikat sa sinabi niya. Ang iba ay iyon talaga ang iisipin. Nag-cheat, pero sa tingin ko ay hindi. Naging classmate ko si Isaiah ng grade 5 at pinanghihinayangan siya ng mga teachers namin. Siya ang klase ng estudyante na may likas na talino, pero saksakan ng tamad. Mas gusto pang matulog kaysa makinig sa lesson. Hindi rin siya gumagawa at nagsasubmit ng projects and assignments kaya puro palakol ang grades niya. Sayang talaga dahil kapag may mga quizzes at long test ay humahabol naman ang score niya. Partida pa na hindi siya nagre-review. Saka saan siya magre-review? Mas puno pa ng drawings ang notebooks niya kaysa sulat. Kinalabit ako ni Carlin. Pasimple niyang ininguso ang left side ko bago mahinang nagsalita. Yabang ni Ruth, porkit second to the highest siya. Panay pa nga parinig di raw siya nag-review kaya second lang siya. So nilaro niya lang ang exam, ganoon? Si Ruth ay isa sa pinakamatalino sa room namin. Mabarkada rin. Kaso lang ay hindi malaman ang trip sa buhay. Masyadong humble na hindi maintindihan. Hayaan mo na siya. Sabi ko na hindi aware na nakatingin pala ulit ako sa Del Valles. Particularly kay Arkanghel. Paupo na ang dalawa sa upuan nila habang naghaharutan. Parang mga tanga. Pero hindi ko gets. Bakit nakatingin ako kay Arkanghel? Anong hayaan? Ang dabog ni Carlin ang nagpabawi sa akin ng tingin. Kainis kaya siya. Parang sinasabi niya na hindi niya kailangang galingan kasi ikaw lang ang kalaban niya sa room na ito. Napabuntong hininga ako. Pasalamat na lang kamo siya, tamad si Isaiah. Ha? Kinalaman ni Isaiah. Wala, nandyan na si ma'am. Pumasok na ang English teacher namin kaya no choice ang mga classmates namin kundi bumalik na sa kanya-kanyang upuan. Hindi na rin dumaldal si Carlin dahil nag-start na kaming makinig sa lesson. Sa gate pa lang ng school ng uwian ay naghiwalay na kami ni Carlin. Iba kasi ang ruta ng inuuwian niya sa akin. Mag-isa na lang ako pauwi. Hindi pala mag-isa dahil nasa likod ko si Arkanghel.
Ewan ko kung bakit hindi na naman niya kasama si Isaiah sa pagkakaalam ko ay magkapitbahay silang magpinsan. Pasimpleng lumipat ako ng side ng daan at lumipat din siya. He was licking his lower lip while casually following me. Kainis, mukhang sasabay pa sa akin sa tricycle. Sana lang hindi ko makatabi. I'll make sure na hindi. Bahala siyang sabihan ako ng maarte sa maarte naman talaga ako. Mataba pa. Psst, utang mo. Nagulat ako kasi nasa tabi ko na siya. Nakapamolsa siya at may naglalarong ngiti sa labi. Di ka nag-reply sa text ko. Pinapaalala ko lang naman ang utang mo. Hindi ko siya pinansin. Tuloy pa rin naman siya sa paghabol sa akin. Hoy, akala ko rich kid ka. Sosi ka pa nga raw tas di ka pa nagbabayad sa utang mo sa akin. May tubo na iyon. Kumibot naman ang sentido ko sa sinabi niya. Oo, maarte ako. May kaya rin kami dahil sa may ilang negosyo ang tatay Bier ko. Pero hindi ako masasabing rich kid. Sa pagkairita ko ay nilingon ko siya. Hindi kita inutusang ibayad ako ng pamasahe kahapon. Bida-bida ka. Libre mo na lang ako sa tricycle. Wala na akong pamasahe Inirapan ko siya. Di maglakad ka? Hindi na siya sumagot pero sumabay ng lakad nang maglakad na ulit ako. Palingon-lingon pa siya sa akin habang ngingiti-ngiti. Abnormal talaga. Bahala siya. Ako na lang magbabayad sa tricycle mamaya para naman wala na siyang masumbat sa akin bukas. Hoy, wag kang tahimik. Anong gusto mo? Wala naman tayong pag-uusapan. He grinned. Ask me anything na lang para may topic tayo. Naninibago ako kasi hindi naman ako pala kaibigang tao. Sa sobrang straight ko sa buhay at istrikto sa pag-aaral ay boring ang dumidikit-dikit sa akin. Maarte rin ako kaya wala talaga akong gaanong kaibigan. Si Carlin lang ang bukod tanging nakakapagtiyaga. Kaya hindi ako sanay kay Arkanghel. Sa totoo lang ay nagugulat ako sa kanya. Pag di mo ako tanungin, ako magtatanong. Fine. Inis na huminto ako at nilingon siya. Masayang namewang naman siya. Game. Pagbibigyan ko na siya, matigil lang siya. May 5 akong burger. Hiningi mo yung isa. Ilan na lang ang natira? Bahagya siyang yumuko at inilipat ang mukha sa akin. He was grinning when he answered my question. Siyempre 4. Tinula ko siya sa noo. Wrong. 5 pa rin kasi madamot ako. Di ka naman madamot Matakaw ka kaya di ka namimigay kasi kulang pa sa'yo 5. Funny. Sinimangutan ko siya. Ang benta ng joke mo. Pwede nang lagyan ng tax. We continued walking. Malapit na kami sa paradahan ng tricycle nang may matanaw akong lalaki na nakatayo sa kanto at nakatingin sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Tatay Bier. Kumaway siya at lumapit sa amin. Huminto rin sa paglalakad si Arkanghel. Nakakainis kasi sure na nakita siya ni Tatay Bier. Dala ko iyong pajero. Tara na. Hindi nakangiti si Tatay Bier nang kunin ang bag ko. Opo. Sumunod ako kay Tatay Bier at iniwan na si Arkanghel nakakamot-kamot ng batok. Hindi rin siya nakapagsalita kahit parang gusto niya pa yatang batiin ang tatay ko. Adik talaga. Pagsakay ko sa passenger seat ng Pajero ay napakatahimik ko. Parang wala ngayon yung dila ko. Si tatay naman ay hindi rin nagsasalita. Sino iyon? Tanong niya habang nagmamaneho. Po? Maang-maangan ko. Iyong binatilyong kasabay mo. Si Arkanghel po. Nanliligaw sa'yo? Napalingon ako kay Tatay Bier sa gulat. Ha? Naku, hindi Sinilip ko ang mukha ni Tatay Bier. Hindi naman pala siya mukhang galit. Ngingiti-ngiti pa nga siya. Lumabi ako. Hindi po ako magpapaligaw. Wala naman ako sinabi Nilingon niya ako ng mabilis bago ibinalik sa daan ang paningin. Pasimple akong nagdabog sa passenger seat. Hindi ko po kayo bibiguin, Tatay Bier. Kagraduate po ako na valedictorian ng batch namin. Pangako ko iyon kay Tatay Bier at tutuparin ko iyon.
Sa kanya ko iaalay ang medal ko sa graduation. Hindi naman kita pinipressure na maging valedictorian. Ayos na sa akin na okay ang grades mo at syempre, healthy ka. Tatay Bear naman, pinukol ko siya ng matalim na tingin. Magda-diet na talaga ako. Sus, ano ba kung mataba ka? Maganda ka pa rin naman. Paano pag pumayat ka? Abay baka talagang dagsain ka na ng manliligaw. Siselo si Tatay Bear mo niyan. Bata pa ako, Tatay Bear. Hindi pa nga ako papaligaw, di ba? Nakangiti pa rin si tatay pero seryoso na ang boses niya nang muli siyang magsalita. Anak, hindi naman kita mababantayan ng 24 oras dahil alam mo na, kailangang kumayod ni Tatay Bear mo. Single dad eh. Pero alam ko naman na kahit kinukulang ako ng oras sa'yo ay hindi ka magpapabaya sa pag-aaral mo. Alam ko rin na lumaki ka na alam ang dapat sa hindi. Tahimik na ipinalig ko na ang paningin ko sa labas ng bintana ng sasakyan hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng passenger side. Nasanay na si Tatay Bear ng ganoon. Sabi niya kasi ituturing niya akong prinsesa para masanay ako at tumaas ang standard ko sa lalaking gugustuhin ko in the future. Bago pumasok sa loob ng pinto ng bahay ay naghubad muna kami ng sapatos. Unahan pa kami ni Tatay Bear sa lababo para maghugas ng kamay. Siyempre nauna pa rin ako dahil pinaunan niya ako. Matapos maghugas ay tinuyo ko ang mga kamay ko sa towel na nakasabit sa ref. Bihis muna ako sa taas, Tatay Bear. Ako maghahanda ng dinner natin, okay? Wag na. O-order na lang muna tayo ng pagkain since pareho tayong pagod. Ikaw sa school at ako sa pag-asikaso sa hardware. Gastos lang iyon. Pwede naman ako magsaing. Bakit? Tumatanggi ka sa pizza? Nahinto ako sa pag-akyat sa hagdan. Ano, o-order na ba ako? Ilang box? Ano size? Tatay Bear naman, alam mo namang pinipilit ko nang umiwas sa pizza. Minsan lang naman ito. Siyempre gusto ko na puro healthy foods pa rin ang napupunta sa sexy na tiyan ng unikaiha ko. Tatay Bear, nagpapadyak ako. Alam naman niya na nagpipigil na ako tapos ganito, manunukso. So wag na ba? 1 box Hawaiian at 1 box pepperoni. Sigaw ko saka nanakbo paakyat sa second floor. Kahit nasa taas na ako ay nahabol pa ako ng halakhak ni Tatay Bear. Nakakainis. Sa kwarto ay nagpalit na agad ako ng damit pambahay. Dolphin shorts na kulay blue at loose t-shirt na may print sa gitna ng nakatawang si SpongeBob ang isinuot ko. Bago ako lumabas ng kwarto ko ay napatigil ako sa harapan ng salamin na katabi ng pinto. Parang mas lalo yata akong nanaba ngayon. Kahit naka-loose shirt ay halata ang tiyan ko. Parang kakain lang ng isang kalderong kanin. Tapos iyong mga hita ko sa dolphin shorts. Bilog na bilog. Paalis na ako sa chubby category. Marami ang nagsasabi na sana mag-diet na ako dahil maganda ako. Hello? Pag mataba ba hindi na maganda? Kainis sila ah. Kasalanan ko ba na marami akong pambili ng pagkain? Kasalanan ko ba na ayaw ng aking Tatay Bear na nagugutom ako? Saka wag nila ako pangunahan sa diet ko. Gusto ko rin naman pumayat no? Hindi lang ako kasing excited nila dahil mahirap mag-move on sa carbs and sweets. Nag-beep ang phone ko na nakapatong sa ibabaw ng dresser. Hindi ko pa man na-check ay may hula na agad ako kung kanino galing ang text message. And I was right. Arkanghel DV. Kailan mo bayaran utang mo? Post kita sa Facebook. Nag-beep ulit. Arkanghel DV. Charot lang. Take your time. Tubuan ko na lang. Grabe. Gusto ko na talagang daganan ang hambog na ito hanggang sa madurog siya. Bakit ba niya ako pinag-aaksayahan ng panahon ha? Anak, tagal ka pa? Sigaw ni Tatay Bear mula sa labas. Doon ako natauhan. Ibinaba ko agad ang phone ko. Parating na ba pizza? Baba na ako. Hindi ko dapat pag-aksayahan ng panahon si Arkanghel.
Hanggang sa second subject kinabukasan ay hindi ko talaga nililingon si Arkanghel. Mas tiningnan ko pa si Hugo na balik energy sa pagngisi-ngisi sa akin. Pagbalik ko sa upuan ay dinikitan agad ako ni Carlin. "Girl, haba ng hair mo." "Oh?" Iniisip nila nililigawan ka ni Arkanghel. Pinanlakihan ko siya ng mata. "Carlin." Bigla siyang naglabas ng libro. Sabi ko nga, review na lang tayo kahit walang exam. Mabuti pa. Doon ako ngumiti. Sa kaharutan, wala tayong mapapala. Sa pag-aaral, meron. Amen. Nabura ang ngiti ko dahil nakita kong nakatingin na naman sa akin si Arkanghel. Ano na naman bang problema niya? Ayan, paano hindi mag-iisip ang mga classmates namin na hindi niya ako nililigawan kung ganito kong makatingin siya ay parang ako lang ang tao rito sa room. Pati mga tropa niya ay nakatingin na rin sa akin dahil siguro nagtataka sila kung ano ang tinitingnan niya rito. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may naghahabula na kung ano ngayon sa dibdib ko. Ipinilig ko ang aking ulo at hinamig ang sarili. Binawi ko ang paningin ko saka ibinalik na lang kay Carlin na busy sa hawak na libro. "Carlin, ayusin mo. Remember you've got a low score sa exam natin kahapon." Ibinuhos ko kay Carlin ang aking pansin. Kailangan ko siyang kulitin dahil mababa ang score niya ng nakaraang exam. Carlin pouted her lips. "Hindi mo kasi ako pinakopya." Inirapan ko siya kahit pa alam ko na biro lang ang kanyang sinabi. Pagdating sa pag-aaral ay istrikto ako kahit pa magkaibigan kami. Sabi ko nga, kaya nga ikaw ang pinili kong friendship kasi alam kong madadala mo ako sa mabuting landas. Naaaliw na nakatingin ako kay Carlin habang nagbabasa siya. Hindi ko na maalala kung paano kami naging magkaibigang dalawa. Magkaiba ang ugali namin pero natutuwa ako na nagkakasundo kami. Masaya rin ako dahil nakikita ko sa kanya na interesado naman talaga siyang mag-aral. Nabanggit niya sa akin na gusto niya rin daw kasing magkaroon ng medal. Gusto niyang maging proud sa kanya ang daddy niya. Naglabas na lang rin ako ng libro para mag-advance study for our next lesson. Mabuti na iyong maubos sa may kabuluhan ang oras ko, kaysa mailang dahil ramdam ko na nakatingin pa rin sa akin ang kulay abong mga mata ni Arkanghel. Ang pagsisikap ko na mag-focus sa pagbabasa ay hindi rin nangyari. Natutuliro ako lalo pat alam ko na meron pa ring nakatingin sa akin. Bagsak ang balikat na napabuntong hininga ako. Hindi na ako natutuwa. Sa next subject namin ay kailangang lumipat ng room. Every Wednesday ay computer class at doon iyon sa second floor ng kabilang building. Sinadya kong magpaiwan sa room namin dahil nakita kong inutusan si Arkanghel ni Sir Guerrero, our computer teacher, na kunin ang lesson plan na naiwan nito sa faculty. Nang makitang papunta na rin si Arkanghel sa kabilang building, bitbit ang lesson plan ni Sir Guerrero, ay saka ako lumabas ng room para habulin siya. Paakyat na siya sa hagdan nang maabutan ko. "Arkanghel!" Tumigil siya sa paglalakad pero hindi lumingon. I didn't know why I had this feeling na parang alam niya na iko-confront ko siya. "Bakit ba papampam ka masyado sa akin, ha? Kailangan ko talaga siyang prangkahin kung may gusto ba siya sa akin na malamang ay wala naman talaga. Wala naman yata siyang gusto sa akin, pero pinag-aaksayahan niya ako ng panahon. Alam mo ba na sa ginagawa mo, iniisip na tuloy ng mga classmate natin na may gusto ka sa akin? So ano, payag ka nun? Payag ka na iniisip nila na may gusto ka sa akin? May gusto sa mataba?" Napalunok ako nang lumingon siya. Nakataas ang isa niyang kilay habang ang isa niyang kamay ay nasa loob ng bulsa ng slacks. I didn't know why I suddenly became nervous. Nevertheless, I managed to ask him, "Kaya tigilan mo na ang pagdikit-dikit at pang-aasar sa akin kasi wala ka namang gusto sa akin." Arkanghel grinned playfully and then his gray eyes turned serious.
Di ka sure? Sorry, I'm late. Kakamot-kamot ng batok si Arkanghel nang pumasok sa room. Nahinto tuloy sa pagsasalita si Mrs. Janet Borja, our class advisor and first subject teacher. Hindi lang late, patapos na ang klase ko del Valle. Tama, grabe kasi kalahati na ng klase. Late pa ba iyon? Kating na iyon. Sorry po ma'am, yukong-yuko si Arkanghel. I sighed and rolled my eyes. Halata namang tamad siya. Obvious na tinanghali ng gising dahil hindi man lang nakapagplansya ng polo. Hindi tulad ng basta niya lang hinubad na polo dahil this time ay parang hahabulin na siya ng plansya sa pagkagusot. Pati nga ID lace niya ay wala sa ayos sa pagkakasuot. Ni wala rin siyang dalang kahit isang notebook at malamang na wala ring ballpen. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makaupo siya sa upuan niya. Dinaldal naman siya agad ng pinsan niyang si Isaiah at ng isa pa sa tropa nila, si Miko Pangilinan. Ngayon lang siya na late. Anyari? Komento ni Carlin sa tabi ko. Baka gumala kahapon. Baliwalang sagot ko. Kinuha na ni Mrs. Borja ang lesson plan niya sa desk. Class, be ready for tomorrow. May long quiz tayo. Yes ma'am. The whole class answered in chorus. Again, I glanced at Arkanghel. Nakayuko siya sa desk niya, matamlay, siguro inaantok pa. Nagpa-assignment si Mrs. Borja kaya naging busy ang lahat sa pagsusulat ng notes. Ano bang meron, Susie? Nakapangalumbaba si Carlin habang nakakiling ang mukha sa akin. Tapos na siyang magsulat. Sa kanan si Hugo, sa kaliwa si Arkanghel. Ibinalik ko ang notebook ko sa bag. May bayad bayang pagtitig sa'yo? Ang sipag dila eh. Salita na napatingin naman ako sa dalawa. Oo nga, nakatingin pareho sa akin. Parang mga tanga. Na-confuse tuloy ako kung ikaw ba iyong blackboard kasi sa'yo nakatitig habang nagsusulat. Wag mo na nga pansinin. Nag-iinit ang mukhang sita ko kay Carlin. Natapos ang last morning subject namin na talagang halos magka-stiff neck ako. Hindi talaga ako lumilingon kahit nakakailang dahil ramdam na ramdam ko na kabilaang may nakatitig sa akin. Ano ba kasing problema ng dalawang iyon? Bakit ba ako napagtitripan nila ha? Nakakainis na talaga. Wala talagang nagpatalo oh. Sinamaan ko ng tingin si Carlin. Girl, may gusto talaga sa'yo si Hugo. Sinasabi mo riyan. Si Hugo sabi ko, crush ka. Si Arkanghel naman, ewan, pakiramdaman ko pa. Carly naman, issue ka. Saka si Hugo talaga? Hello? Elementary pa lang paborito ka na niyang ibuli, di ba? Di yata kompleto araw no na di ka inaasar. So what? Ganoon lang iyon. Walang magawa sa buhay. Nakakainis kasi dapat hindi na lang siya rito na grade 8. Sana nag-stay na siya sa St. John or sa Bethel Academy. Anong magagawa natin sa nandito iyong mama niya? Teacher dito. Bumungis-ngis siya. Pero di ba crush mo si Hugo dati? Alam mo bang hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa na naging crush ko iyon? Ew, Car. Di ko alam anong nakain ko na nagka-crush ako sa kanya. Ito naman, pang-i-assure pa niya. Ikaw na rin nagsabi na crush lang naman. Walang masama. Kung makari-akar yan, akala mo ex mo na iyong tao. Tara na nga. Hinila ko na si Carlin nang maglabasa na rin ang mga classmates namin para mag-lunch. Hindi kami nag-rice ni Carlin sa break time. Tag-isang burger lang kami. Sa tapat ng school gate kami bumili. Sa Ate Baby's Burger. Hindi rin kami nag-soft drinks, mineral water lang. Bitin ako, girl. Himutok niya habang naglalakad kami pabalik sa school. Wag mo nang ipaalala. Angil ko sa kanya. Nagkokontrol na nga ako. Pagbalik namin sa room ay wala pa ang ibang classmates namin. Yung iba naman ay nasa tapat lang ng bintana. May mga kakwentuhan na taga-kabilang section. Nasa loob na kami nang mapahinto si Carlin. Wait, yung sukli ko sa burger, nakalimutan ko. 32 din iyon. Balikan mo. Nagmaktol naman siya.
Alam ko na di mo ako sasamahan. Umupo na ako sa upuan ko habang hinihintay siyang bumalik. Chinek ko muna ang phone ko kung may text si Tatay Bear at nang makitang wala ay nagbuklat-buklat na lang ako ng notes. Inihanda ko na rin ang notes ni Carlene para pagbalik niya ay hindi na siya makaangal pa. Kinakarir ah. Pumasok si Ruth, kasunod niya ang dalawang classmates namin na mga friends niya at katabi sa upuan. Nagpaiwan siya dahil huminto pa siya sa harapan ng desk ko. Tiningnan ko lang siya. Sure na ikaw ang top 1. Malay mo ikaw. Nabatakip siya ng bibig na tila nahiya. Oy, di ah. Ang lazy ko na ngayong year. Sumunod naman na pumasok sa pinto sina Arcangel at Isaiah. Katulad kanina ay matamlay pa rin si Arcangel pero noong nakita ako ay biglang nagbago ang mood niya. Ngumisi agad siya at nagpaalam sa pinsan. I busied myself reading my notes dahil akala ko lalampas siya kaya nagulat ako nang naupo siya sa bakanting upuan ni Carlene para tumabi sa akin. Kumain ka na? Kahit subuan mo pa ako, hindi pa rin ako mapafall sa'yo, I sneered. Cute mo talaga. I know, right? He laughed. Ge, diet ka na. Ibato ko kaya tong notebook ko sa'yo. Ngingiti-ngiti pa siya na akala mo nakakatuwa siya. Bakit gusot polo mo? Nabura bigla ang ngiti niya kasabay ng paglamlam ng kanyang kulay abong mga mata. Late ka na nga. Sana sinulit mo na. Nagplansya ka na sana ng uniform mo. Sa inis ko ay di ko na napigil ang bibig ko. Kung di ka marunong magplansya, sana nagpaplansya ka man lang sa mama mo. Ano, di ka love? Ola ka mama. Nakatingin na lang siya sa akin this time. Hindi nakangiti or what. Basta nakatingin na lang. Maya-maya ay tumayo na siya at kakamot-kamot ng ulo na sumunod kay Isaiah sa upuan nila. Ewan ano trip. Bahala siya, paki ko. Carlene went back to her seat beside me. Oy, nakita ko si Arcangel dito. Anong pinag-usapan nyo? Wala. Nang asar lang na naman. Nagpasok ka na rin ang ibang classmates namin. Pati si Hugo ay pumasok na sa room. Hindi niya kasama ang mga alagad niyang sina Lucky at Lexus. Busy siya sa phone niya pero tumingin siya sa akin saglit. Hindi na lang talaga si Hugo ang kontrabida sa buhay mo. Umismid ako. Magsama sila. Pero sana may gusto na lang sila sa'yo para love triangle. Carlene. Oo na po. CR na lang tayo habang wala pa si Sir Romero. Yaya niya. Please samahan mo na ako. Hindi ako naiihi. Ikaw na lang. Umikot ang bilog ng mga mata niya. Tisk, ano pa ba aasahan ko sa'yo? Tumayo na si Carlene kaya nagkaroon ng space sa tabi ko. Nakita ko tuloy si Hugo. He was looking at Arcangel. Nang makita niyang nakatingin ako ay nag-iwas agad siya ng mata. Problema niya. Saglit lang ay bumalik na si Carlene. See? Okay talaga na wala siyang kasama sa restroom dahil hindi siya nagtatagal. Ako naman ang tumayo pag upo niya. Ako naman magre-restroom. Sama. Nagpapi-ice siya. Di na. Kagagaling mo lang roon eh. Saka mabilis lang ako. Daya. Sige na nga. Nakasimangot na nag-thumbs up na lang si Carlene dahil alam niya na hindi ko talaga siya pasasamahin. Iniwan ko na siya bago pa siya manumbat. Mabilis lang naman talaga ako magbanyo kasi hindi ko naman sinasabayan ng gala. Hindi rin ako nagre-retouch dahil parating na ang teacher namin. Wala na rin gaanong estudyante sa daan. Paglabas ko ng restroom ay hindi muna ako lumiko sa hallway pabalik sa room dahil nakarinig ako ng usapan sa likod ng hagdan. Bilisan mo riyan, darating na si ma'am. Teka, 3 hit-hit na lang. May usok at amoy candy kaya malamang na nagve-vape ang nakatago sa likod ng hagdan. Ge, bilisan mo. Pahingi rin ako ng juice mamaya ah. Muli ay pagkalat ng usok na amoy candy. Akin dapat yan eh. Naunahan mo lang ako umarbor kay Hugo.
Ang dalawang estudyante ay ang tropa ni Hugo na sina Lucky at Lexus. Binansagan silang LC Boys. Gago, sa akin bigay kasi ako iyong naghatid sa mama ni Arcangel sa guidance office kahapon. Arcangel? Anong kinalaman ni Arcangel? Saka nandito sa school ang mama ni Arcangel kahapon? Pumalatak si Lucky. Lakas talaga ng mami ni Hugo. Pero totoo rin naman na nagkakating si Arcangel na taon lang na ngayon siya na isumbong. Malas niya lang talaga. Totoo rin ba na kasali siya sa frat? Si Lexus na hinihinaan ang boses pero malakas pa rin naman. Patuloy rin ang pagkalat ng usok na may amoy candy. Ewan, pero pinatawag na ang parents ni Arcangel kahapon. Kinausap ng principal. Di mo ba nakita? Oo, andoon ako. Gago, astig. Nakutusan siya ng mama niya. Mga 5. Bugbog iyon malamang pag-uwi. Dumating din daw iyong papa niya Hinila siya ng pingot hanggang gate. Hindi na ako nakatiis at nagpakita na ako sa kanila. Sinumbong ni Hugo si Arcangel. Natigil sila sa pagchichismisan at pagsasalitan sa vape. Kailan to? Hinila ko sa kwelyo si Lexus since siya iyong mas malapit. Tinabig niya ang kamay ko pero sumagot din naman kahapon. Mabilis ang mga hakbang ko pabalik ng room. Si Isaiah lang ang nakita ko sa upuan. He was busy strumming his guitar. Isaiah. Oh, tamad na sagot niya. Hindi niya ako tiningnan. Anong nangyari kay Arcangel kahapon? Saka lang siya tumingala. He just had a blank expression. Dumating ang parents niya? Hindi siya sumagot. Tumango lang. Sinumbong siya ni Hugo? Tanong ko kahit sigurado na. Umismid ang manipis at mapulang mga labi ni Isaiah. Isang beses lang nagkating si Arcangel. Kailangan niya ng pambayad sa field trip kaya sumideline siya sa talyer. Kasali siya sa frat? Nope. Takot lang nun kina Tita Roda at Tito Kel. Ang mga iyon siguro ang mga magulang ni Arcangel. Sinaktan ba siya ng parents niya? Maingat na tanong ko. Ibinaba ni Isaiah ang gitara saka hinawi ang bahagyang mahahabang bangs sa noo. Saka ako tiningnan ng nakakaloko. Hindi naman, hinampas lang siya ng plancha kaya wala na silang plancha. Okay na? Nasagot na ba tanong mo kung bakit gusot uniform ng pinsan ko? Napalunok ako. Solve! Alis na! Itinaas niya ang kanang kamay para itaboy ako. Napayuko ako. Sorry. Ba't ka sa akin nagsasorry? He asked with a sarcastic smile. Alis na. Tumalikod na ako para bumalik sa upuan ko. Pagkatalikod ko ay sakto namang pagpasok ni Arcangel sa pinto. Nagtama ang mga mata namin. Hanggang sa makalapit siya ay hindi na ako nakaalis sa kinatatayuan ko. Kahit pa nga may mga dumaraan kaming classmates sa aisle na naiinis na dahil sa nakaharang ako sa daan. Mabuti na lang at wala pa kaming teacher for the next subject. Kaya maingay at magulo pa ang room. Hindi gaanong napapansin ang pagka-estatwa ko rito. Nakapamulsa si Arcangel sa suot niyang slacks nang huminto siya sa harapan ko. Parang nagtataka siya kung anong ginagawa ko rito. Arcangel, mahinang tawag ko sa pangalan niya. Oh, tinaasan niya ako ng kilay. Hinila ko siya sa balbon niyang braso para makaupo kami sa bakanting upuan at hindi makaharang sa daan. Inginuso niya ang side nila Hugo pag upo namin. Nakatingin sa akin si Hugo at iyong LC Boys. Ano na naman? Tingin pa ni Hugo akala mo may ginagawa kami ni Arcangel na masama. Sana lang wala na naman siyang gawin na ikapapahamak ni Arcangel dahil baka hindi na iyon kayanin ng konsensya ko. May gusto sa'yo si Puti, he said clearly and muttered of factly but grimly. Puti? Si Hugo kasi mistiso. Namilog ang mga mata ko nang mag-sink in sa akin ang sinabi ni Arcangel. Hoy, wala. Gusto lang niya na siya lang nang aasar sa akin. Tinaasan lang niya ako ng kilay. Ano ba to? Hello? Taba ko.
Dami naman nagkakagusto sa kanya para magkagusto siya sa akin. Ex pa nga niyan, Muse sa Buena Vista. Hindi siya kumibo. Bakit? Tanong niya pagkuan. Ha? Napakurap ako. Anong bakit? Bakit mo ko kinakausap? Allergic ka sa akin kanina lang ah. Mukha na ba akong fried chicken ngayon kaya bigla kang bumait? Abnormal ka talaga. Inirapan ko siya. Bakit nga? Nangalumbaba siya sa desk habang nakatingin sa akin. He was looking at me with a wry smile on his face and an amused twinkle in his eyes. Tungkol sa polo mo. Lumamlam ang mga mata niya. Sorry. Ano? He asked as the right corner of his lips curved up. Sorry, I repeated. Ikiniling niya ang ulo para silipin ako. Ano nga? I looked away, feeling a little awkward. Sabi ko, sorry. Di ko talaga marinig. Napapadyak na ako. Sabi ko, libre kita fishball saka pamasahe mamayang uwian. Hindi siya nakapagsalita. Nakatingin lang siya kaya akala ko tatanggi siya. I was about to take it back when he burst out laughing. Nakanganga lang ako sa kanya sa gulat. Tatawa-tawa pa rin siya nang lumapit ulit. Nakangising pinisil niya ang magkabila kong pisngi. Ano na naman kaya ang magiging kaso ko bukas sa guidance office? Ilang tuhog carry mo? Mahinang tinampal ko ang bibig ni Arkanghel. Para akong lilitsunin yan sa salitaan mo ah. Sorry boss. Tumuhog na ulit ako ng fishball sa kawali. Dinamihan ko ang kuha since ako naman magbabayad. Actually, pangatlong balik ko na ito. Wala akong dapat ikahiya dahil nga libre ko naman to. Nang una lang talaga ay medyo awkward pa na kumain ng street food with Arkanghel pero katagalan galit-galit na. Di ko na siya iniintindi kahit pa titingin-tingin siya sa akin habang nakain kami. Bahala siya sa buhay niya basta dapat mabusog ako. Bili ko pantulak. Paalam niya matapos isobo ng isang buo iyong huli niyang kwek-kwek. Okay. Pinanood ko si Arkanghel nang umalis siya dala ang stick at plastic can niya. Natawa pa ako nang makitang ini-straight niya ng inom ang natirang suka sa baso bago itapon. So ayun nga, bilang pambawi sa nagawa kong pang-aalipusta sa gusot niyang polo ay inilibre ko siya after class. Saka mukhang mabait naman yata talaga itong si Arkanghel. Maligalig lang talaga. Another reason, nakonsensya kasi talaga ako lalo pat ako yata ang dahilan kung bakit napahamak siya sa parents niya kahapon. Hindi naman kasi siya magaguidance kung hindi dahil kay Hugo. Wala siyang atraso kay Hugo, maliban na lang dahil binangga niya ang mga ito dahil sa akin. Yap, dahil sa akin. Haba ng bangs ko kahit chubby cheeks. Pagbalik ni Arkanghel ay bitbit niya na ang tag-isang plastic ng palamig. Inabot niya sa akin ang isa. Palamig ka muna kahit cold ka na talaga. Pinandilatan ko siya pero pinandilatan niya rin ako. Attitude. Kuya, magkano lahat? He asked the street food vendor. 60 toy. Anak ng, nakailan ka? Baling niya sa akin. Ako naman magbabayad. Makareakto. Namumualan pa ako habang nagsasalita dahil may laman pa iyong bibig ko. Basta last mo na yan. Kinuha niya ang wallet niya sa bulsa ng school pants niya. Saka binayaran ang bill namin kay kuya. Ako ang magbabayad. He, hinila niya na ako sa pulso. Manahimik ka at ubusin mo na yan. Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak sa braso ko. Unti na lang papunta na iyon sa mismong kamay ko, kaya nawiwindang ako. Big deal sa akin ang holding hands. Sinabi ko na, 'di ba? Hanggang crush pa lang talaga ang kaya ng power ko. Mabuti na lang at binitawan niya na rin ako nang makabalik kami sa loob ng school. Sa bench na katapat ng saradong kantin kami huminto. Kaunti na lang ang estudyante sa loob at sarado na halos lahat ng classroom. Nauna akong naupo sa bench habang nakapamaywang siya sa harapan ko at pinapanood ako sa pagkain ko.
Nang maubos ko ang fishball ko ay kinuha ni Arkanghel sa akin ang stick at plastikan para itapon sa basurahan. Bumalik siya at naupo sa tabi ko pagkatapos. Ano, busog ka na? Oo. Wag ka na mag-dinner mamaya ah. Baka sikmurahin ka na. Ang dami mo nakain eh. Aawayin ko sana siya kaso mukhang concerned naman talaga siya kaya wag na. Next time na lang. Sisipol-sipol siya sa tabi ko. Siguro bored na rin. Hindi ko alam kung ano na ang next na gagawin namin. Awkward na dahil tapos na kaming magmerienda. Saka iyon lang naman talaga ang promise ko na kakain kami ng street foods. Wala kaming usapan if sabay ba kaming uuwi after. Oy, di pa pala ako bayad sa'yo. Naalala ko. Hayaan mo na. He lazily answered me. Dumaan si Isaiah sa tapat namin. Pauwi pa lang siya dahil cleaner nga pala siya ngayon. Kay Arkanghel siya nakatingin. Insan, uuwi na ako. Di ka sasabay? Wala siyang dalang gamit pang school. Ultimo bag, wala. Kung may bit-bit man siya ngayon ay gitara lang. Napakauliran talaga. Maya na. Sure ka? Oo. Peram na lang gitara. Inabot ni Isaiah ang gitara sa kanya. Ingatan mo yan. 1 taong allowance ko yan. Oo, hatid ko na lang sa inyo maya. Love you. Love you too. Sakto na dumaan din sina Vivian, Chanel or Vivi at ang mga kaibigan ng babae. Mga cleaners din kaya ngayon lang uuwi. Pero malamang na hindi naman talaga sila mga naglilinis. Di wala nga silang kapawis-pawis kahit kaunti. Tapos mga naka-curl pa buhok nila. Mukhang iyon lang ang inatupag nila sa room, ang pagkukulot. I love you, sigaw ni Isaiah. Nang lumingon si Vivi ay nakay Arkanghel na ang paningin ni Isaiah. Tatawa-tawa naman si Arkanghel sa tabi ko. Sumunod naman na si Isaiah kay Vivi at naiwan na kami ni Arkanghel sa bench. He put the guitar on his lap and placed his hands in the right direction. Maya-maya na tayo uwi. Malamang di pa nakakabalik mga tricycle sa labas. Ayaw mo mag-jeep? Mahiluhin ako sa jeep. Arkanghel started strumming a few chords with his thumb and I was just staring at him. I even cocked my head so I'll have a better view of his face. His expression was so pure as he played Isaiah's guitar. Ewan ko ba pero nakaka-relax lang tingnan ng kalmado niyang gray eyes na may mahahabang lashes. At ngayon ko lang rin napagmasdan ng ganito kalapit ang ilong niya. Ang ganda ng pagkatangos niyon, pati mga labi ni Arkanghel. Ang ganda ng hugis at kulay. Para siyang may lip gloss sa totoo lang. Ibinaling ko agad sa mga daliri niya na nasa strings ang aking paningin nang maramdaman ko na susulyap siya sa akin. Nagpanggap ako na roon na talaga nakatingin kanina pa. Di masakit sa daliri? I asked. Carry lang, sagot niya. Di ba kasi dapat may guitar pick kapag nagigitara? Sa wala tiis-tiis. He leaned back on the bench and strummed the first note of As Long As You Love Me by Backstreet Boys. My eyes widened in surprise as I recognized the song. You like old songs too? Maka-old ka naman. He was smiling. Di ko alam pero parang close to my heart talaga mga boy band songs dati His long and expert fingers continued strumming the guitar strings. Kantahin mo. Favorite ko yan request ko. Tumingin siya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Sige na, naririnig kita sa room, marunong ka kumanta. Nagpapi-ice ako sa kanya. Madalas ko siyang marinig sa room na kumakanta ng rap sa lyrics ng mga rap songs pero never ko pa siya narinig kumanta ng pure pop. He chuckled and shook his head but continued strumming. Excited naman akong naghintay sa kanya habang salitan ang aking paningin sa mukha niya at sa mahahaba niyang daliri sa strings. Although loneliness has always been a friend of mine, I'm living my life in your hands.
Sabi ko na talaga bagay rin sa boses niya iyong kanta. Tumingin siya sa akin. People say I'm crazy and that I am blind, risking it all in a glance. My body was now slowly swaying while I'm listening to him. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. Inunahan ko siya sa next lines. Don't care what is written in your history, as long as you're here with me. Napangisi siya at nagpatuloy sa pag-strum at pagkanta. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Sinabayan ko siya. Who you are, where you're from, don't care what you did. I don't care. Pagsi-second voice niya sa akin. As long as you love me, baby. We chorus. Woo! He put down the guitar. Pwede na pala tayo bumuo ng banda eh. Sino mag-aakala na magja-jamming kami kaninang umaga lang asar pa ako sa kanya. Nahihiya ko siyang hinampas ng mahina sa braso. Pang-academics lang ako. Humble ng biik. Nakakainis ka? This time, hindi na mahina ang paghampas ko sa kanya. Nakakainis kasi imbis na natutuwa na ako sa kanya. Nang asar na naman siya dyan. He strummed the guitar again. Puro old songs kami. Halos lahat ng alam niya ay mga favorite songs ko. Nakakatawa. Sobrang na-enjoy ko talaga at nakalimutan ko na ang oras. Pati iyong long quiz bukas. Parang limot ko na rin. Papadilim na nang tumayo na kami sa bench. Chabs. Sabay kaming napalingon ni Arkanghel. Nakangiti si Hugo sa akin habang nakapamulsa. Hindi pa rin pala siya umuwi. Siguro hinihintay niya pa ang mama niya. Baka may meeting pa ang ibang teachers sa faculty. Ba't andito ka pa? Dapat naghahaponan ka na sa inyo ah. Naglakad siya papunta sa akin. Kasunod niya syempre sina Lixos at Lucky. Mga wala na silang suot na polo. Mga naka-shirts na lang. Wala rin silang mga dalang bag. Iisang notebook lang naman ang lagi nilang dala sa araw-araw at malamang na nasa bulsa na nila iyon nakatupi. Pero wala pa ring tatalo kay Arkanghel. Ballpen lang dala sa kasarili niya. Natigilan ako ng kusa. What? Bakit kino-compare ko si Arkanghel? At ba't proud ako? Never akong natuwa sa mga estudyanteng happy-go-lucky. So bakit ngayon parang inilalaban ko pa si Arkanghel? Hay, epekto ng fishball. Hindi na ulit ako kakain nun. Tumayo na ako dahil akala ko susunod si Arkanghel. Kaso hindi. Nilapitan niya si Hugo at nakipagtagisan siya ng titig dito. Ano na naman bang problema mo? Tanong niya kay Hugo. Malamig ang boses niya. Pero hindi naman maangas. Problema na namin ni Susie iyon. Ba't nakikisali ka? Problema namin? Gagong Hugo to ah. Nanlaki ang mga mata ko nang humakbang papalapit si Arkanghel. Anong parte ng akin to ang di mo naiintindihan? Sigurado ka talaga na babanggain mo ako? Napipikon na ang ngisi ni Hugo. Teacher mama mo pero di ka man lang yata tinuruan sa bahay nyo kung paano umintindi? Teka hoy, pumagitna na ako sa kanila. Pero ang ligalig na ni Arkanghel, para siyang biglang naging manok na naghahamon ng sabong eh. I don't care pre nga, di ba? Arkanghel, ano ba? Kinapitan ko na siya sa manggas ng polo niya. Halika na, umuwi na nga tayo. Ako na ang dumampot ng gitara sa bench. Nagsalubong ang mga kilay ni Hugo habang papalit-palit ng tingin sa amin. Sabay kayo? Hindi ko na pinansin si Hugo. Kinaladkad ko na si Arkanghel palabas ng gate. Mabuti at nagpakaladkad naman siya kundi aawayin ko na siya ulit, di ko na siya friend.
Ayoko kasi talaga sa lahat basagulero. Sa labas ng gate ko siya binitawan. Hinarap ko siya para sermonan. Ano ka ba? Di mo dapat pinatulan yon para kang tanga. Kakamot-kamot naman siya ng ulo. Nakakalalaki Tisk, ayan na naman iyong ego nyo Ewan sa'yo. Iniwan ko na siya. Nauna na akong naglakad papunta sa paradahan ng tricycle. So, hayaan ko na lang siya bastusin kanya? Inis na binilisan ko na ang lakad ko. Ano bang masama sa tawagin niya akong Chabs? Mas bastos ka nga kasi tawag mo sa akin biik. Hoy, anong sinasabi mo? Habol niya. Wala, sabi ko regaluhan kita plancha. Malayo pa birthday ko. Nang maabutan niya ako ay hindi na siya nagsalita pa. Hindi na rin ako kumibo. Basta tahimik na lang kami hanggang sa makarating sa paradahan ng tricycle. Siguro 10 minuto rin ang lumipas sa kanya binasag ang katahimikan. Hoy, galit ka? Hindi ko siya pinansin. Naiinis pa rin ako. Sorry na. Nagkamot siya ng ulo. I face him. Arkanghel, hindi ko kasi gusto iyong nakikipag-away. Hindi na, basta peace na tayo Layo na nang narating natin, wag natin sayangin. Tiningnan ko siya ng matalim. He placed his right hand over his heart. Promise, kahit suntukin pa ako nun, di ako gaganti. Hindi niya gagawin iyon. Subukan niya lang. His face lit up with delight. Pagtatanggol mo ko? Of course, ipagtatanggol kita sa maayos na paraan. Ayoko kaya na maaagrabyado ang mga kaibigan ko, lalo na kung wala naman talagang ginagawang masama. Napaungol siya. Bilis kumain lang tayo. May label na agad Ayaw mo? Mabait naman si Arkanghel. Napatunayan ko iyon matapos ko siyang makasama ngayon. Maligalig lang talaga siya at pilyo. Pero mabait siya. Oo, short time lang, pero may talent kasi ako kumilatis ng tao. Sa maiksing panahon din, napalagay na ang loob ko sa kanya. Hindi masama na maging magkaibigan kami. Isa pa, kung sakasakali na magiging magkaibigan nga kami, baka pwede ko siyang mahikayat na magtino at magsipag sa pag-aaral. Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mo? I glared at him. Sige ka, one time offer lang to. Umiling siya at nagkamot na naman ng ulo. Ano ba? May kuto ka ba? Hoy, wala Namula naman ang pisngi niya. Kanina ka pa kamot ng kamot. Though alam ko naman na maniresim niya lang iyon. Okay lang naman. Hindi naman siya mukhang haggard kahit pa messy iyong buhok niya sa kakakamot. Cute nga ang dating sa kanya, lalo pa at mukhang malambot ang buhok niya. Pinagtitripan ko lang talaga siya. Pero magkaibigan na nga tayo. Ayaw mo ba? Nakakatuwa ang reaksyon niya at nagpipigil lang talaga ako na matawa. Hindi naman sa ayaw. Bigla hindi na siya makatingin. Ano? You don't want me to be your friend? Yun nga Napapanguso pa siya. So gusto mo more than friends? Dahil doon, bigla siyang napalingon. Hoy, sinasabi mo dyan. Pwede naman more than friends kita. He arched his left brow and studied my face. I grinned playfully. Best friend. Bumagsak ang balikat ni Arkanghel. Sa huli ay napangiti na siya. Gina nga, pwede na iyon.